sa buong pamilya po ng Light of Truth Ministry Incorporated at sa mga sumusubaybay po sa atin ngayon. Magandang umaga po sa inyo. At ako po si Micah Fergie P. Valerio, ang inyong lingkod sa araw na ito. Okay, diretso na po tayo sa topic natin ngayon. Okay, nasa libro po tayo ng Deuteronomy chapter 4 verse 1 hanggang 6 po tayo. Itong pagkakataon na ito, mga kapatid, ay sa panahon ng patawid na po sila sa Kanaan. Ano po? Sa Jordan. At nagsalita si Moises sa kanila bago po sila tatawid. Pinaalala ni Moises sa kanila kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila sa 40 years at sa kanilang paglalakbay. Ngayon, sa verse 4, sabi ni Moises sa Israel, verse 1, "Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments which I teach you, for to do them that you may live, and go in and possess the land which the Lord God for your father gave it you." At verse 3, "Your eyes have seen what the Lord did because of Baal Peor. For all the men that follow Baal Peor, the Lord thy God hath destroyed them in front of you." Pinapaalala ni Moises yung mga ginawa ng Diyos sa kanila sa mga taon na yon bago sila tatawid sa Kanaan. At ang kabilin-bilinan ni Moises sa kanila ay huwag nilang kakalimutan ito sa kanilang pagtawid. Ano po? At verse 6, "Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of nation, which shall hear all the statutes and say, Surely this great nation is a wise and understanding people." Alam nyo, mga kapatid, sa buhay na ito, maraming mga bagay na importante para sa atin. Ano po? At sa mga, dahil sa importanteng mga bagay na ito, ay itinatago natin yung mga alam nating importante na mapapakinabangan natin pagdating ng araw. Ano po? Hindi po lingid sa atin na tayo ay magtago ng isang bagay na importante. Katulad na lang ng money, ng mga kasuotan, mga material na bagay. Alam kasi natin, mga kapatid, na balang araw mapapakinabangan natin ito, kaya natin siya itinatago. Ano ba? Example lang nung pera, tinatago natin ito dahil baka sasabihin natin sa ating sarili, baka balang araw magkasakit ako, may gagamitin ako pang paggamot. Ganun eh. Kaya yung money, itinatago natin ng buong husay natin. Hindi po ba? Pero may isang bagay na nakalimutan ng mga tao na naitago, at ito'y napaka-importante. Ano po 'yon? Ito yung salita ng Diyos na sinasabi ni Moises sa mga Israelita bago sila tatawid papuntang Kanaan, na huwag nilang kakalimutan yung mga ginawa ng Diyos at yung mga salita ng Diyos sa kanila, ay dapat nilang itago ito sa kanilang pagtawid. Hindi po ba, hindi natin maikakaila na ang salita ng Diyos ay ilan lang po talaga ang nagtatago niyan sa kanilang puso. Wala sa puso nila na ito'y importante at ito'y itatago ko. Ganon eh. At karamihan ng itinatago talaga ng mga tao ay yung mga material na bagay lang. Ngayon po, ipapakita ko kung bakit kailangan nating itago
o bakit nga ba napaka-importante nitong salita ng Diyos na ipinapaalala ni Moises sa mga Israelita na dapat nilang itago ito. Ano ba yung meron sa salita ng Diyos? Magbibigay po ako ng mga dahilan. Punta po tayo sa Psalms 119. Ito po yung isang dahilan na nakikita ko kung bakit ang salita ng Diyos ay kailangan itago at ingatan. At ito'y mapapakinabangan natin sa buhay natin. Verse 119, verse 1 ng Psalms. Blessed are the undefiled, the way who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimony and seek Him with the whole heart. Verse 3, they also don't know iniquity, they walk in His way. Ano pong ibig sabihin ng pastor? Ang salita ng Diyos ay kailangan natin itago sapagkat ito yung mag-iiwas sa atin para magkasala, mga kapatid. Ang money, ang mga material na bagay ay minsan ito yung sani kung bakit tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos, kapag ito yung tinago natin sa ating puso, tutulungan ka niya na hindi magkasala sa harapan ng Diyos. Ganon ka-importante yung salita ng Diyos kung bakit dapat nating itago sa ating puso. Kaya nga sabi ni Moises sa mga Israelita, pagdating nyo doon, wag nyong kakalimutan yung mga ginawa ng Diyos at saka yung mga law niya. Bakit? Tatlong maiwasan dati agbasol. Pangalawa, 119 pa rin po tayo ng Psalms. 119 verse 52. Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin itago ito. Itong salita ng Diyos. 119 verse 52. I remember the judgment of old, O Lord, and have comforted myself. Yung mga judgment niya sa mga salita niya, sabi ni David, ito yung nagko-comfort sa akin. Ang salita ng Diyos, kailangan natin pong itago ito sa ating puso dahil ito yung magko-comfort sa atin sa panahong nadidistress tayo. Nandun na rin yung hope. Bibigyan ka rin niya ng hope. Ang money pwede kanyang i-comfort pero panandalian lang. E paano pag wala kang pera? Ang pamilya pwede kanyang i-comfort, paano pag wala sila? Ang salita ng Diyos pwede kanyang i-comfort kahit mag-isa ka. Kapag nakatago ito sa ating puso. Bibigyan kanya ng pag-asa na lumaban ulit sa kinabukasan. Na kahit alam mong talagang tagilid ka na, pero nandyan yung salita ng Diyos na magbibigay sa'yo ng boost sa spiritual mong buhay para magtagumpay ulit. Dahil comfort ka, kino-comfort ka niya eh. Minsan kasi ang karamihan ng comfort ng mga tao ay nakukuha niya lang gusto niya lang sa tabi-tabi, gano'n eh. Hindi naman masama na ikaw ay pumunta sa isang lugar na para maliwaliw yung puso natin. Pero ang problema, paano kung hindi ka makakaalis? O hindi po ba, hindi ka makalabas? Pero ang salita ng Diyos, kahit patulog ka na, kahit may problema ka, bibigyan ka niya ng comfort at makakatulog ka na maayos. Amen? Kaya, kailangan nating, ito yung isang importante na dahilan kung bakit kailangan natin itago yung salita ng Diyos sa puso natin. Amen po. Pangatlo, balik po tayo sa Deuteronomy chapter 4, sorry po. Verse 6. Ito yung isang dahilan kung bakit kailangan natin itago ang salita ng Diyos.
Keep therefore and do them, for this is your wisdom and understanding in the sight of nation. Itong salita ng Diyos ay ito yung magbibigay sa iyo ng husay na lumakad sa sa buhay na ito. Bakit hindi po kasi lahat ng tao ay may husay na lumakad sa buhay na ito? Kaya nga minsan napapariwara ang tao kung ano-ano yung pinagagawa niya. Dahil hindi niya alam kung ano yung dapat niyang daanan. Pero kung ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, bibigyan kanya ng wisdom and understanding para pumili ng tama at mali. Hindi po ba? Kaya alam mo yung taong walang salita ng Diyos sa puso nila. Ano po? Ang salita ng Diyos ay bibigyan kanya ng wisdom and understanding para pumili ng tama at mali. Pang-apat po na ibibigay ko, malapit na po akong magtapos. Pang-apat na dahilan ay ito yung idadala kanya sa langit. Siyempre naman, itong salita ng Diyos ang maglilid sa iyo papuntang langit. Ang material na bagay hindi kanya ililid sa langit. Bakit ito pa yung dahilan para hindi ka makapasok sa langit? Amen po. Hindi po masama na tayo magtrabaho. Pero wag lang natin pong ilalagay sa puso natin na hindi na kailangan ng salita ng Diyos sa ating buhay para magtagumpay tayo. Kaya ito yung mga dahilan kung bakit kailangan nating itago ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ni Paul sa Hebrew chapter 2 verse 1, kailangan natin panghawakan yung salita ng Diyos. Dahil baka makawala yan sa atin. Pwede kasing mawala yung salita ng Diyos sa buhay natin Yung katulad ng mga material na bagay, pwedeng mawala yan sa atin kung hindi natin iingatan. Pag-ingatan natin yung salita ng Diyos sa buhay natin para hindi mawala. Pwede pong mawala yan. At balang araw, hindi po natin yan mapapakinabangan. Sa panahong kailangan na natin. Ikaw nga na mawalan ka ng pera sa daan. Tapos sasakay ka sa pampasahero. O sa panahong kailangan mo, wala na Ganon yung salita ng Diyos. Sa panahong kailangan mo ng comfort, wala na yung salita ng Diyos sa puso mo. Magbibigay po ako ng dahilan. Ano yung mga dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay minsan nawawala natin, hindi natin napapag-ingatan. Sa Luke po tayo, Luke chapter 8 verse 11. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside, they are that hear. Then cometh the devil, and taketh away the word out of their heart, lest they should believe and be saved. Pwedeng mawala. Kukunin ng kaaway yung salita ng Diyos sa ating puso kung hindi natin, yung kumbaga, hindi natin binibigyan ng importansya, yung nakikinig lang tayo. Wala lang, nakikinig lang tayo. Pero alam niya na hindi natin binibigyan ng halaga yung pinapakinggan natin. Kaya makikita natin yung resulta, mga kapatid. Nakikinig nga yung mga ibang Kristiyano ng salita ng Diyos. Pero hindi mo makikita sa buhay nila yon. Bakit? Hindi nila pinapahalagaan Di ba? Hindi po ba? Alain ni Sairo nga hindi, kukunin ng kaaway yung salita ng Diyos sa ating buhay kung hindi natin papahalagahan ito. Kaya darating yung araw na kailangan na natin ito, wala na yung salita ng Diyos na dapat nating i-apply. Hindi po ba? Pangalawang rason, verse 13, they on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy, and they have no root, which for a while believe, and in the time of temptation fall it away. Ito yung isang rason kung bakit kailangan natin pag-ingatan yung salita ng Diyos para hindi mawala. Sa verse 13, may mga makikinig kasi na
na natutuwa sila o with joy sila na nakikinig ng salita ng Diyos. Pero darating yung araw, susubukin kasi yan eh. Susubukin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Pero dahil sa hindi yung kumbaga hindi palaban yung Kristiyano na i-apply yung salita ng Diyos sa buhay niya, matatalo siya ng temptation. Mawawala yun sa buhay niya. Mas pipiliin niya na bitawan ito. Sasabihin sa'yo, born again ka, hindi ka naman, anong magagawa ng pagiging born again mo? Hindi po ba kaya yung iba, iwanan na yung salita ng Diyos? Kasi, yun nga, mas talo siya, hindi niya nilaban yung salita ng Diyos sa buhay niya. Kaya nawala niya ito. Verse 14, isang dahilan kung bakit nawawala yung salita ng Diyos sa buhay natin. And that which fell among the thorn are they, which when they have heard and go forth, and are choked with care and riches and pleasure of this life, and bring no fruit to perfection. May mga nakikinig ng salita ng Diyos na mas matimbang sa kanila yung mga worldly things, yung mga kung ano yung meron sa daigdig kaysa yung salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos na napapakinggan nila, hindi nila na itatago ito, nawawala nila. Sapagkat mas gusto nila yung mga bagay dito sa daigdig. Ano po? Ito yung mga dahilan kung bakit nawawala yung salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya pag-ingatan natin yung salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Napakalaking ambag nito sa buhay natin. Kung meron ito sa buhay natin, ano? Paano natin pag-iingat o paano natin itatago yung salita ng Diyos sa buhay natin? Ito po, magbibigay po ako sa Psalms 119 verse 15. I will meditate in thy precepts, and I have respect unto thy ways. Verse 148. My eyes prevent the night watches, that I may meditate in thy word. Para may tago natin sa buhay natin yung salita ng Diyos, ay i-meditate natin, mga kapatid. Baka puro na lang material na bagay yung na-meditate natin. Hindi po ba? Paano mo makakalimutan ng isang bagay kung lagi mo yan yung iniisip mo? Hindi po ba? Kaya ang isang susi para maitago natin o mapag-ingatan natin yung salita ng Diyos sa buhay natin, i-meditate natin. Si David nga, ayaw niyang matulog sa gabi para lang ma-meditate niya yung salita ng Diyos. I-meditate po natin yan para may tago po natin. Pangalawang dahilan para may tatago po natin yan, sa James chapter 1 verse 22, but be a doer of the word and not hearer only, deceive your own self. For if be a hearer of the word and not be a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the glass. Verse 25, but also looketh in the perfect law of liberty, and continue therein, and being not forgetful hearer, but a doer of the word. Ano po yun, Pastor? Isagaikon natin, i-apply natin yung mga napapakinggan natin, yung mga salita ng Diyos para hindi natin makalimutan o mawala. Katulad naman ng pag-aaral yan eh. Subukan po natin mag-graduate, tapos hindi natin yan may i-apply. Makakalimutan natin yung mga pinag-aralan natin. Pero kung yung pinag-aralan natin ay agad-agad na may i-apply natin sa trabaho, hindi natin po yan makakalimutan. Kaya nga sabi ni James, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at hindi niya sinasagawa, ito yung mga nakakalimot. Bakit? Parehas lang din naman eh, na
yung nakalimot, hindi niya nagawa. Dahil nakalimutan niya nga. Ikaw na narinig mo, hindi mo rin ginawa. Di ba? Parehas lang din ha. Understood na nakalimutan mo na dahil hindi mo nga siya ginawa eh. Kahit naalala mo pa siya. Kaya yung mga gumagawa ng salita ng Diyos, hindi sila nakakalimot. Kaya gawin po natin yung mga napapakinggan natin para hindi natin makalimutan o maitago natin yan sa buhay natin. At yun po yung message natin. Ang title po natin ay itago natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Yan lamang po at magandang umaga po sa ating lahat.